Broadcasting Region 1. This is BBS. Bicol Broadcasting Systems Incorporated. DWLV 91.9 MHz. Your news and music stations. BBS. Basta Bareta. Sigurado. Network News. Kasumpay man ka na isa sa gibong pagdangog ka ng impeachment kontra kay Vice Presidente Sara Duterte. Sa sarong surat na may petsang Marso 5, hinagad ni House Secretary General Rinald Velasco kay Senate President Francis Chis Escudero na magtagaman din kwarto o kaya man opisina na serving holding area kana House Prosecutors sa House Secretariat Support Group. Agad man ni Velasco na mailing na itatagamang opisina tanganing masiguro na tama ini sa pangangaipuan ka na prosekusyon. Kasabay ka ni kinumpirmar man ni Speaker Martin Romualdez ang pag-ako ni nasarong surat gikan kay Escudero kan na Pebrero 24 na may koneksyon sa verified impeachment complaint. Sinapagadam ka na Senado para man sa sinambit na napagdangog. Siniguro man ni Speaker Romualdez sa Senado na sisiguroon kan Kamara na may ginapata sa basis sa konstitusyon ang proseso sa impeachment. Siyete minutos sa makalisa na oras na alas 5 ni na pagkaga. Sa iba pang detalyes ka na sa tuyan na mga barata sa Lado National Paman Giraray. Department of Foreign Affairs o DFA suportado ang pagpapauktabakan COMELEC sa pre-enrollment para sa online na voting. Live report. Kakampi mo Network News. Sa iba pa na barata sa Lado Nasyonal, maugmanay na ako ka na Department of Foreign Affairs sa Nation ka na Commission on Elections o COMELEC. Naiuktaba ang pre-enrollment period para sa online na voting and counting system o OVCS. Gikan na ngunyanal daw sagod sa Marso 20, 2025. Sigon sa Department of Foreign Affairs sa patutuin ni kandidikasyon ka na COMELEC na siguruhon ang tultol asin honesto na proseso para sa mga Pilipinong nasa ibang nasyon. Nagdalaw mga insa na mataw inini na bastante na panahon tangaling mapag-adalan asin makapasar ang OVCS sa gabos na kinakaipuan na testing asin na certification. Base man sa Republic Act 9369 o ang Election Automation Law of 2007. Mega siguro man ka na DFA ang kanaman kaning ipasunod ang OVCS sa nayuan magiging gaya kan COMELEC asin mantinidong committed o kaya man na komitido sa pag-serbisyo sa mga overseas voters sa puon Abril 13 sagod Mayo 12 ngonya na taon na. Sa iba pa na bareta berdaw guno niya to anabi naman ng report gikan sa luwas. Public hearing para sa minimum wage adjustment sa riyon na Bicol ginibo sa siyudad ng Naga. Marco Garcia sa detalyes kan bareta. Ginibo kang Biyernes, Marso 7, alahunan din hapon ang public hearing sa siyudad Canaga. En koneksyon sa minimum wage adjustment ka mga trabador, obrero sa pribadong sektor kabali ng mga kasambahay sa Reyon Bicol. Naglalaw ang mga obrero na magtaas naman ang minimum na aldawan na pasahod sa SEDA hali sa existidong 395 pesos. Mayoriya sa mga nagatindir sa mga negosyante na mga miyembros kan Metro Naga Chamber of Commerce and Industry. Yaon man sa mga opisyalis kang labor unions na nagdangog man sa SEDA ang hagad na itaas sa maski 450 pesos ang aldawan na sahod, lalo na si mga nagtatrabaho Lunes hanggang Sabado. Yan man ang Regional Tripartite and Regulatory Board na iyo si mga nagdesisyon kung itataas ang pasahod o maintain sana sa 395 ang daily.
Puring adjustment nangyari katong 2023. Mag-aali sa 365 pesos ang aldawan, tinaasan ning 30 pesos. Sigun kay Mario Villanueva, presidente kang MNCCI, bukas man sinda sa pangapudan ka mga obrero asin ordinaryo nagtatrabaho alagan. Kay puan man na i-address asin balansyon ang pinagkakagastusan kan mga negosyante, lalo na sa mga sadit na negosyo sa malain-lain na industriya, lalo na taan gabus pinalagapak ni Bagyong Christine kan nagtalikod na taon. Maramduman ang public hearing para sa minimum wage adjustment, original nagigibon ko na kang Oktubre 2024, alagad napospon ini huli sa pagragasa ni Christine sa Bicol Region, partikular sa Camarines Sur. Dagdag na breta sa lado lokal ni po si SMG. Sir Michael Garcia reporting. Kakampi mo, Radyo Patrol Live Report. Kakampi mo, Network News. Mabalo sa SMG, Sir Michael Garcia. Oras niya tungo niya na 11 minutos sa makalis ang alas 5 ni na pagkagabalikan niya ito ang detalyas ka na sa tuyan na mga barata sa lado nasyonal. House Majority Leader may belta sa sahot na pinopolitikan budget kan na kaparehas man sa nanindang mga kongresista. Pinagkakondina ni House Majority Leader Manik sa Dalipi ang nasahot ka na kaibanan ng kongresista na si Congressman Kemer Olaso na tinuyong halion na mga programang mapagkawang gawa o tabang sa mga kinapobrihan nasin na infrastruktura sa sayan distrito ni Nulis sa politika. Pinagato ng doon ni Dalipi na mayong basihan asin na pansaliring interest lang ang mga sahot ni Olaso laban sa liderato kan Kamara siring man na administrasyon na Marcos. Sigon kay Dalipi alos sa dahi nagpapartisipar si Olaso sa mga importanteng deliberasyon kan Kamara, partikular na sa mga pagdaog sa pangnasyonal na fundo na kung saan na pinagalaban kan mga representantes sa fundo para sa sendang distrito. Mahiling nga subutin sa mga opisyal na datos kan na Kamara. Pinagawatan doon pa kan na pabayukan Kamara de representantes na may malino na reglamentoan na gobyerno sa pagtagamanin mga pundo asin na proyekto basihan sa pangaipuhan asin na tamang nga pagsumiterin mga propesto. Asin ini anday nakabase sa partidong kinakabalihan ka na sarong kongresista. Sa iba pa na barata sa lado lokal, Marcos administration na tinaunanin na pinakalangkaw na Aviation Award. Ang naduwang piloto kan na Philippine Air Force na nagadan duman sa Bukidnon. Sa oras kan kamundukan na ni na mga kaisipan asin na kaibanan kan gabos na naapiktaran ang pamundo na pangyayaring ini. Bilang paggabisto sa serbisyo kan na duwang piloto kan na Philippine Air Force na nagadan sa sarong mission sa Bukidnon na. Kakampi mo, Network News. Pinawananin na Distinguished Aviation na Cross ang pinakalangkaw na onra para sa aviator sa Armed Forces of the Philippines. At mga bangkay ni Major Jod Salangoy asin na First Lieutenant April Jan Daduria ang ibinalik sa Villamor Air Base sa Pasay City. Lunad kan sarong si Das 130 na aeroplano, pinagsabat man sidakan na mga onra. Gikan na sa Pers Armada kan na Pilipinas sa mga opisyal kang gobyerno aldaw nin Sabado, Marso 8. Iyaon na kaya representado ni Special Assistant to the President Antonio Lagdameo Jr., si Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa seremonya. Nagapaabot man na dumamayan na sekretaryo sinag-opreser ininintabang gagikan sa gobyerno para sa mga pamilya kan mga nagadan na piloto. Sa sarong entrevista pinagapayag ni Lagdameo na pagmundok kana gobyerno sa pagkawara kan duwang herwe
na nagabuhis ka na sindang buhay sa pagserbi para sa mga namamanuang Pilipino. Sigon kay PF o kaya man na Philippine Air Force 403rd Infantry Brigade Commander Colonel Antonio Duluan Jr. Ang duwang piloto ang nakatala na magtaonin na air support sa mga ground troops sa laban sa mga rebelding New People's Army na nasa Bukidnon na kan Marso 4 antes na mangyari ang sinambit ng insidente. Magasasagibo man na vigil sa Villamor Air Base asin na Basa Air Base sa Pampanga tanganin magtaong respeto ang mga kairibanan sa Philippine Air Force asin mga opisyal sa mga nagadaan na piloto. Nadukayan ang mga bangkay ninda Major Salangoy asin na Lieutenant Dadulya Marso 5 sa laog ka na sindang FA-50 plane na buminulusok sa katahawan ka na kakahuyan na duman sa mountain range sa Bukidnon. Mientras na nagsagibo ng routine operation na banggikan Marso 4, nawara ng komunikasyon ang FA-50 fighter jet na pasiringong kutana sa Mactan Air Base sa Cebu. Sa sarong Kakampi mo Network News. Sa sarong kaibanan na kaining eroplano antes na nawara gikan man sa radar na nag-attender man sa seremonya na maniba-ibad mga opisyal kan militar asin gobyerno kaibanan si the Defense Secretary Gilbert Chodoro asin AFP Chief General Romeo Browner Jr. 17 minutos sa makalisan na alas 5 din na pagkaga sa iba pang detalyes ka na sa tuyan na mga bareta sa Kakampi mo Network News. Sa lado nasyonal na nilinaw ka na Police Regional Office 11 o PRO 11 nasarong simulation na exercise o kaya man CEMEX lang na pagkakaigwakan kadakol na pulis sa palibot kan Davao International Airport. Sinabako para sa posibleng pag-arestar kidating Presidente Rodrigo Duterte base subot sa pinagpaluwas na mandamiento de aresto gikan sa International Criminal Court. Sa iba pa na barata sa lado lokada balikan niya ang linya ni Michael Garcia, LTO Naga matutok sa mga motorsiklong nagpapangkas sa mga aki. Marco Garcia, please come in. Nagpatanid ang Land Transportation Office sa Siyudad Canaga na mapadapit sa sidang nanonotaran na motorcycle riders na nagpapaangkas sa mga kakian urog negdi ang dai kwalipikado basado sa ley. Sirarap kaya kang Republic Act 10666 o ang Children's Safety and Motorcycles Act. Bawal ang mga saradit pang-aki na mag-angkas maski sa inutan kang rider. Susog kay Grace Rojas, District Chief kang LTO Naga, ang proper na pag-angkas igwaning tulong kondisyones. Dapat komportableng naabot kan aki ang tungtungan o foot pegs. Nakakugos sa driver asin nakasulot ng standard protection helmet. Dahil man da pwedeng magtahaw ang aki sa rider asin saan kasulita tulong siting ng ini. Samantalang ang standard na motorsiklo hanggang 2 sanaan nakasakay. Tinawando ni Rojas na road safety at sinang pinapurog kan sinang ahensya, lalo tata ang Siyudad Canaga, may mga darakulang tinampo, nagaagi sa highway asin igwa ni mga halangkaw na numero ng road crash incidents na kadakli involved ang motorsiklo. Dagdag na bareta sa lado lokal ni po si SMG. Sir Michael Garcia, reporting. Kakampi mo Radyo Patrol Live Report. Kakampi mo Network News. Mabalo sa SMG Sir Michael Garcia sa imundugang na barata. Nagdara sa tuya sa oras na 19 minutos sa makalisang alas 5 nin paggaga. Sa iba pang detalyas ka na tuya na barata sa lado lokal. Gadan sa rong Misa del Carmen Lagunoy Camalisur pagkatapos na pagbabadilon kan mga day panabibiston mga suspitsado. Base sa report ka na pulisya bandang alas 6:40 ni na pagkaaga kanang talikod na aldaw. Kana makaabot sa ipatura ka na pulisya na report na ipinaabot ka na barangay kapitan ka na sinambit ng barangay.
bandang alas 7 ni napagkabanggi Marso 6 sa Sitio Campo 9 sa sinambit ng lugar na pag-aramanan mientras na ang biktima nga pinagbisto sa pangaran na Cristina. Nagahanap yan signal din na cellphone na rani sa sendang residensya. Kana bigla na sanang mag-abot ang duwang daipan na bibistong suspitsado asin na pinagbabadil ang biktima. Kausa ka na sa iyang kagadanan na tulos na nagdulagan na mga suspitsado pagkatapos ka na insidente. Sa entrevista kaya Police Executive Master Sergeant Francis Gabara, investigator ka na PNP Lagonoy, nabanggit na nagpapadagos pang investigasyon sa pangyayari tanganing maaraman kung sa irisena sa likod ka na sinambitan ng insidente. Nabayaan ka na biktimang si Cristina ang 11 na mga aki na ang pinakasadit ang nagchuchupon pa. Sa iba pa na barata sa lado lokal, siyam na dating rebelde sa Albay nakaresibi ni asistensya si Rarom kan na iklip. Nakaresibi ni asistensya na siyam na dating rebelde sa Albay sa Rarom kan na Enhanced Comprehensive Local Integration Program o iklip. Lambang sa Rosa Senda nakaresibi ng tabang pinansyal na nagkakatidad 15,000 de pesos. Pera digdi 8 sa senda nakaresibi man na ni na 50,000 de pesos na livelihood assistance. Kakampi mo Network. Mientras na nalimaan nagkaigwaman din na remuneration for firearms. Pinaginutan na kan na Provincial Social Welfare and Development Office o PSWD o Philippine Army. Asin na Philippine National Police ang pagtaunin tabang sa mga dating rebelde. Iklipan na sa rong programa sa irarom ka na Department of Interior and Local Government o DILG na may obyeto na matabangan ang mga dating rebelde na makaiba ng liwat sa sosyudad sa paika na pagtaunin na mga pagkakataon na sa paagiman kan mga programa nga pangkabuhayan. Minutos sa makalisan oras na alas 5 ni na pagkaaga sa iba pa mga barata. Balikan niya ito ang mga barata sa lado nasyonal. Pinututukan ka na gobyerno ka na Pilipinas ang mga pangyayari matapos na magwarak na barata na may mandamiento de aresto. Gikan sa International Criminal Court o ICC kontra kidating Presidente Rodrigo Duterte. Pinututukan man ka na gobyerno na sinambit na bareta o kaya mga pangyayari laban man sa dating presidente na sigun sa Malacanang andam sinda sa naman na posible na mangyari. Si Duterte na naging na presidente ka nasyon na po na taon 2016 sundong taon 2022. Ana sa presente ni investigaran ka na International Criminal Court o ICC ninuli sa mga akusasyon na nina crimes against humanity kasumpay kan extrajudicial killings na nangyari sa iyang war on drugs sa patinaman kan na panahon siya na alkalde kan na siyudad ng Davao. Sangon niya na sa Hong Kong si Duterte asin na para subuot mag-attender sa sarong Thanksgiving kay banan ang mga overseas Filipino workers duman na. Sa sarong suhay na payagliwat na pinahayag ni Palas sa Press Officer Claire Castro na ang gobyerno ang obliged to follow kung hagadon kan International Criminal Police Organization o Interpol. Ana tabang ka na Pilipinas sa pagpapasunod ka na mandamiento de aresto laban ki Duterte. Dawa matagas ana gobyerno. Kakampi mo Network News. Dawa matagas na gobyerno na ini makikiaram sa investigasyon kan ICC mapadapit sa mga subota krimen ni Duterte. Sinabi man ni Executive Secretary Lucas Bersamin na bulan na Nobyembre kanakalis na taon na the Philippines will respond favorably kung magpapaluwas ang Interpol ng red notice kontra man sa dating presidente.
Pinaganomra ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. si Maguindanao del Norte Governor Abdulra Opa Makakuwa bilang bagong interim na Chief Minister kanabang Samoro Autonomous Region ni Muslim Mindanao o BAM. Preribayan ni Makakuwa si More Islamic Liberation Front Chairman Ahuda Balawag o kaya man Al-Hadda Morado Ibrahim. Mismong si Presidential Communications Office Undersecretary sinapal sa Press Officer Claire Castro ang nagkakompirmar sa nombramiento ni Makakuwa. Si Makakuwa ang Chief of Staff kan MLF habang sa Moro Islamic Armed Forces. Maserbis si Makakuwa sagod sa maggasumpa sa trabaho o kaya man sa posisyon ang mga manggagaranang kandidato sa Oktubre taon 2025. Sa iba pa na barata sa lado nasyonal, nasa 78% kan mga Pinoy voters ang maboto sa mga kandidatong andam na ipaglaban ang diretso kan na Pilipinas sa West Philippine Sea kontra sa nasyon kan na China. Ang nasambitan ng survey and kinumisyon kan na Strait Bay sa pinagasagibo kan na Social Weather Station SWS. Po na Pebrero 15 sundong 19. Nagluluwas na 70% kan mga botanting Pinoy ang mas gusto na iboto. Ang mga kandidatong nagutubod na dapat na ipagpilitan kan Pilipinas ang diretso kontra sa agresibong aksyon kan China sa West Philippine Sea. Nasa 77% man ang nagutubod na dapat pang pakusugon kan gobyerno ang side ng pakikipag-alyansa sa ibang nasyon sa pagikan na joint patrols. Kakampi mo Network News. Joint sales asin man joint military exercises tanganing ipagapiritan asin e-defense and territorial asin economic rights kan na Pilipinas sa West Philippine Sea. 27 minutos sa makalis ang alas 5 ni na pagkagab. Balikan niya to ang bareta sa lado lokal. Vehicular accident sa Ocampo Saroan Irido. Aramod niya to ang detalyos kan bareta sa pagi ni kakamping Junel Cuba. Go ahead, Brad. Salamat Tawitol. Saroan Irido sa nangyaring vehicular accident dyan sa Banwan, Ocampo, Camarines Sur. Ini matapos na magkaigwanin na salpukan ang sarong motorsiklo asin sarong behikulo dyan sa parte kanda Pinit, Ocampo, Camarines Sur. Alas 4 nin pagkahapon o alas 4:30 nin pagkahapon kan nagtalikod na aldaw kanda Sabado. Anda nasambit ng motorsiklong pula na Euro. Iniyo ang pinagmamaniyo kan sarong Marshall Bumbita Isculano, 51 anyos, soltero, kan Hibago, Ocampo, Camarines Sur. Iniyo ang pasiringon dyan sa parte mismo kan Governor G.T. Puente Villa sa Hibago, Ocampo, Camarines Sur. Asin digdiya na kasabatan kanian sarong Toyota Ras na may plate number AF 4905. Iriyo ang pinagmamaniyuman kan sarong nagngangaranda na o sarong persona na nagngangaranda na Gabriel Torres Idilion, 46 anyos, mayagom kan Concepcion Grande, Naga City. Asin suno kani ang sarong Maria Elisabetta Torres Iloria, 39 anyos, kan Barangay Concepcion Grande, Naga City. Sa nasambit ng pagkakaigwanin na banggaan kan motorsiklo asin na behikulo na irido ang lunad kan motorsiklo asin nagsapo nin manlaylay na tama sa sayang lawas. Tulos man ini na pinagdara sa Bicol Medical Center para tawanan nin asistensya medikal. Ang mga pulis nagpasiring sa lugar tanganing mag-imbestigar mantang ana nasambit ng nagmamaniyo kan Toyota Ras. Iriyo ang yaon
sa partibismo kana hipatura kana pulisya sa Banwaan kano Kampo Camarines Sur. Pinagalat pa ang magiging disposisyon kana pamilya kana biktima asin man kana suspetsado sa ngunyanda. Mayo pa man in pinagsasampa niya ano pa man na kaso manungod sa nasambit na nga insidente. Para sa Kakampi Network News, General Cuba, kakampi mo. Kakampi mo, Radyo Patrol Live Report. Kakampi mo, Network News. Mabalo sa Brother General Cuba sa dugang nabaratan sa lado lokal. Sa iba pang detalyas ka na sa tuya na barata sa lado lokal, arestado na sa rong 49 anyos na lalaki. Sa pinagkakondukta nga by basta operation nga kan Philippine Drug Enforcement Agency Regional Office 5. Asin iba pang law enforcement unit sa Barangay Batang Siyudad Nindigaw duman sa probinsya kan Albay. Alas 12:35 ni na pagkauto ka Sudma Marso 9. Pinagabisto ang suspitsado na residente ka na Barangay Layon na Ligao City. Nasamsam sa sayang apat na sasainin na pinagtutubudan na shabu na may timbang din mas o menos 10 gramos. Asi nagkakantidad 30,000 de pesos. Pero din ako aman na nasarong 1,000 peso bill na ginamit sa transaksyon. Kaibanan ang bodol money. Naatubangan na suspitsado sa kasong paglapas sa Section 5, Article 2, kan Republic Act 9165 ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Mabelta mga tugang sa tuyan mga pagbabareta sa Kakampi Network News. Alagad uya mo na nagkapirang pagirumdom. Network News. Network News. Ekonomiya sa nasyon na. Ini na naging nakapayagan ni Speaker Martin Romualdez kasabay ka na pag-inaugurar sa 388 milyon de pesos na istansya manalot kalagnaan na Sikugo na submarine cable power interconnection na project duman sa Sikugo na island sa probinsya kan na Iloilo. Malinaw subutan na kasuguan ka na presidente sa mga kaibanan niya sa gobyerno na mayong dapat na mabayan sa pag-uswag ni Nulita bako lang ini para sa syudad kundi maging sa mga peran mga lugar. Pinagpayag paman ka na pamayukan Kamara de Representantes na kadakulan nagbabatikos ngunyan sa Kongreso ni Nuli sa subot mga nasasayang na kwarta ka na mga namamanuan ni Nuli sa tamang pagastos. Kaya man sa pag-inaugurar ka na proyekto ang nahihiling na may direkta sinambalinaw na nadadalaganan ang nabuhis kan mga namamanuan. Sa pagpapasunod ka no, o kaya man sa pag-implementar ka na submarine cable project. Pinagalauman na subot na may kaminar ka na mas kaminar ang mas dakol na mga turista. Pagkusog ka na mga negosyo, tol-tol na edukasyon asin na mas abot kayang kuryente. $29 milyon na de pesos na kantidad ni na marijuana na samsam sa Manila International Container Port. Maabot sa 29 milyon na 249 mil na kantidad ni na marijuana. Ang nadiskubre sa Manila International Container Port sa Tondo, Manila sa pinagsagibong interdiction operation kana Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA. Nahilingan illegal na droga sa laog ka na duwang balikbayan box na gikan pa duman sa nasyon ka na Canada. Kakampi mo, Network News. Na-discovery na may alawag na illegal na droga mga kahon ka na mag-agis sa X-ray examination ka na Bureau of Customs Inspector. Base sa PDEA, posibleng masampaan na kaso ang shipper, receiver as in forwarding companies na may pag-aaram sa pagpapalusot ka na sinambit ng illegal na droga. Liwat na nagpagirumdum si PDEA Regional Director National Capital Region Emerson Rosales sa publiko na
o na ipinagpapangalad ang pag-importar ng illegal na droga sa nasyon. Tabang para sa mga sanadit na mga parasira kan Iloilo, pinagasiguro kan na pabayo kan Kamara de Representante sa tao kan humanin kompetisyon sa commercial fishers. Nagapromesa siya sa Speaker Martin Romualdez na susuportaran ang mga sanadit na mga parasira kan Iloilo na namimiligroan na silang hanap buhay ninulis sa operasyon ng kan commercial fishing. Giniboy ni kanadider kan Kamara sa sayan dialogo sa mga parasira sa Sikugon Island, sa Iloilo. Magigirumduman na nagdesisyon ang Korte Suprema na pwede sila mag-operar ang commercial fishing vessel sa laog ni na 15 kilometros na municipal waters na original na nakareserba para sa nasa small scale na mga parasira. Sigon kay Romualdez, si dudulok niya ini sa Office of the Solicitor General tanganin mabaliktad na. Andison kan Korte Suprema ninulita may basehan man ana mga inagrangay kan mga saradit na mga parasira. Pero digdi gwapa man nasubuti nagkaperang propestong nilay sa Kamara para anmiendahan ang Philippine Fisheries Code. Para tawananin na 10 kilometros na buffer zone, lagpas pa sa 15 kilometros na municipal waters. Tanganin day makalaog ang mga commercial fishing vessels. ...45 minutos sa makalisan alas 5 din na pag-aga sa Kakampi Network News. Sa iba pang detalyas ka na sa tuyan na mga bareta. Kakampi mo Network News. Alyansa sa bagong para sa bagong Pilipinas, kumpiyansan makakakuha din na dakol na boto sa Bicol Region. Kumpiyansa ang alyansa para sa bagong Pilipinas sa senatorial candidates na makakakawasindanin na magayon na boto sa probinsya ni na Camarines Surigao Pabistado na Bicol Region na bilang Leni Robredo Country. Sigon kay dating Senate President Vicente Tito Soto III. Iba naman ang sitwasyon ngunyan kumpara kan taon 2022 na eleksyon. Sinailing man nasubot ini sa mga surveys. Salado man ni dating Department of the Interior and Local Government Secretary Binor Abalos. Kinakaipuan ng subot na magpailing niyan respeto. Nagalaw man siyang mapapagadalan kan mga butanten sindan mga pinagalatag na mga plataforma. Pagiramduman ni AXA CIS sa party list sa Congressman Erwin Tolfo na di dapat tindahin hiniling ang kolor kan sarong reyon o probinsya. Pagirumdum niya ano man ang kolor politika ang para pareho lang na mga Pilipino. Pilipina Coast Guard matriumpo na bagat na China Coast Guard sa ibong kan maraot na kabugtakan kan panahon. Sa ibong kan mga darakulang hukol asin maraot na kabugtakan na kan panahon. Matriumpo na bagat kan na Filipina Coast Guard o na pugulan kan na Philippine Coast Guard vessel na BRP Cabra. Ang paggarani ka na China Coast Guard vessel 3105 sa baybayon ka na Zambales. Sigon sa po sa social media na ex ni Commodore J. Tariela, tagapag-atram ka na Philippine Coast Guard para sa West Philippine Sea. Inian na sa ibong ka na tulusag kung 5 metros na langkaw kan alon. Mantinidong pusog na BRP Cabra sa pagbabantay kontra sa mas darakulang China Coast Guard o Chinese Coast Guard vessel. Ninulidig din naman tiner ang distansyang sobra sa 95 nautical miles gikan sa baybayon na iuman ang nagpugol sa ano man na pagparubar na makarani kini sa teritoryong pandagat kan na Pilipinas. Kakampi mo Network News. Sigon pa sa Philippine Coast Guard ang panagos na presensya kan mga barko kan na China sa laog kan na exclusive economic zone
Kanasyon ang malinaw na paglapas sa United Nations na Convention on the Law of the Sea o UNCLOS. Philippine Maritime Zones Act asin na 2016 Arbitral Award. Pinagasiguro man ni Philippine Coast Guard Commandant Admiral Ronnie Hill Gaban na day mapundoan na sendang grupo sa sendang misyon na ulangon ang anuman na pagporma na baghon ang status ko sa West Philippine Sea. Sa irarom ka na direktiba ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. mantinidong napusog ang Philippine Coast Guard sa pangkinaban o sa paninindugan na mayon na partikan teritoryo kan na Pilipinas ang isosurrender sa anuman na dayuhan na persa. Sa ibong kan na angat na masadar o sa ibong kan mga angat kan masadar kulang barko asin matinding kamugtakan kan panahon. Padagosan na BRP kabrasin ang entero nga Philippine Coast Guard sa pagbabantay tanganing sigurohon ang seguridad kan mga parasirang nga Pilipino asin na protektaran ang kadagatan na sakop kan nasyon. Bureau of Immigration na liwat na naristar ang South Korean na fugitive na nagkadulag sa syudad kan Quezon. Liwat na nadakop ka na Bureau of Immigration o BI ang high-profile Korean na fugitive na si Na Ik-yon sa sarong residential area duman sa barangay Pampanga sa syudad kan Angeles sa Pampanga. Kaibanan ang kakutsaba kay ni naggatabang sa saya sa pagdulag na nadiskubring sa ruman na pugante. Sa sarong press conference sa kasud mga pagkaga, pinag-anunsya ni Bureau of Immigration na Commissioner Joel Villado ang matrayumpo na operasyon na kansindang Intelligence Division asin na Fugitive Search Unit na nagresulta sa liwat na pagka-prender ni Na Ik-yon. Magigirumduman na si Na Ik-yon na nakadulag Marso 4 mientras nasa pagdangog na sa iyang kasong estafa sa Quezon City Prosecutor's Office. Sa iyan na pagdulag ang nagresulta man ka na dagos-dagos o kaya amay naman ng operation. Matapos na magluwas sa CCTV footage, Kakampi mo Network News. Na may posibleng kutsaban sa loob mismo ka na Bureau of Immigration. Ninulidig dito lusman na pinagapatalsik ni Biyado ang mga embelto na empleyado. Asin na pinagsampaman ang mga magakanigong kaso sa Departamento ka na Hustisya o DOJ. Objeto ka na Bureau of Immigration sa ngunyan ang parehas na madeportar pabalik sa South Korea para atubangon ang sendan mga kaso duman. Sa iba pa na barata sa lado nasyonal pamanagiraray sa Kakampi mo Network News. 12.4 milyon de pesos sa kantidad na tanom na marijuana sa Benguet na diskubri ka na PDEA siringman na Philippine National Police. Pinagasakyada ka na pinagasaro na persa ka na Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA siringman Philippine National Police. Ana marijuana plantation duman sa probinsya ka na Benguet. Sa report ka na PDEA may kabilugan na 12 milyon na 405 mil de pesos. Ang kantidad ka na marijuana plants na nadiskubre sa lugar. Sigon ki PDEA Regional Office 1 Regional Director Joel Plaza. Enot na pinagasakyada ka na otoridad ang tulong nga plantasyon sa Sitio Kawa, Badeo, Kibungan na may hiwas na mas o menos sa 3,300 na square meters. Sarong grupo man ka na PDEA sina PNP ang naggalusob sa 4,500 na square meters na plantasyon sa sitio napong na daiman karayuan ang lugar. Ang mga tanom na marijuana na tulos man na rinaot asin na pinagsulo sa mismong lugar matapos ang operasyon. Dosa 2.6 milyon na trabahong nakreara paglangkaw sa empleyo sa sektor kan agrikultura pinag-umaw ka na Kamara. Welcome para kayo sa Speaker Martin Romualdez na nairisto nga 2.6 milyon na bagong trabahong nakreara
Sa paggapo na kan 2025 base sa pinakauring labor force survey. Patunay subot ininin makayo na economic outturn. Kakampi mo. O kaya patunay subot ini sa makayo na economic momentum ka na Marcos administration na. Binibistuman ka na House Leader ang narehistro nga 833,000 na bagong trabaho sa agriculture. Asin na forestry sector na human ang may pinakalangkaw na job increase. Pinagasundan man ini ka na wholesale and retail trade na 850,000 na trabaho. Accommodation and food service activities na iguan ng 533,000 na trabaho. Asin na transportation and storage na iguan ng 141,000 na trabaho. Siringman kinakaipuan pa man subot na magdobli kayo durog nang may paglangkaw sa unemployment asin na underemployment rate kan bulan na Enero. Dawa may paggadakula subot nin trabaho may mga kababayan pa man giraray na naghahanap ni na magayon na oportunidad. Kaya dapat pang pakusugunan mga programa tanganing masiguro na trabahong makikrear an bago lang temporaryo kundi pangharaluyan. Kinakaipuan man subot na pakusugon ang industrial competitiveness ka nasyon na para masiguro ang pagrambong kan ekonomiya sin may kapareho na stable asin high quality jobs. Dagos-dagos man nasubot ang pagpupamirit ka na kongreso na makapagpasanin mga legislasyon na matabang sa pagkrear nin trabaho. Asin na economic expansion sa kabus na industriya. 5 minutos antes magabot ang alas 6 na pagkaaga sa iba pa na barata, siripunyato na barata sa lado lokal lagi kanduman sa probinsya Kanalbay. Alkalde ka na Dunsol Sorsogon na pinaimutikan na baretang isa sarado na Dunsol Community College. Pinaimutikan ni Mayor Ted D. Guzman ang nagwawarak na baretang isa sarado subot ang Dunsol Community College. Na nagdranin na pagadit sa mga estudyante ka na sinambitan ng eskwelahan. Pinaglinaw ni Mayor de Guzman na mayong anuman na kasuguan o plano na ipasara ang Donsola Community College. Alagad kinakaipo na magsunod na liderato ka na DCC sa pinagkatalaan na mga reglamentos ka na Commission on Higher Education. Kaibanan sa pinag-ulayan na compliance iyo ang pagpapakaray kan mga pasilidad. Kakampi mo. Baga papakarayman kan mga plantilla position sa sinang pagsunod sa mga reglamento ka na Commission on Higher Education o CHED. Tangaling mamantener ang operasyon na kan na eskwelahan. Sa ibong kani pinagasiguro ni Mayor de Guzman na sinisinbaga na kalokal na gobyerno ang gabos na kinakaipuan na compliance. Tangaling na masiguro ang padagos na operasyon kan Donsola Community College. Nagapayag man na nagkapit ang estudyante ka na sinang pagkadiskinal sa politikang pirit na nakakasingit sa tunay na isyo, ninuli sa nagpapararanin na eleksyon na. Mientras tanto pinag-abisuhan man ni Mayor de Guzman ang publiko na magina maingat sa pagwarak o sa pagwarakan ng mga daiberipikadong impormasyon sa social media. Nangapunan na pa siya sa mga magurang asin mga estudyante na dai magpadara sa mga saltong barata. Asin imbis aramon ang totoo nga detalye gikan sa mga opisyal kan ahensya. Sango niyan nagpapadagos na proseso kan na pagsunod ka na Donsol Community College sa mga inaagad na mga requisitos kana Commission on Higher Education asin ang padagos ang promesang suportang itataw ka lokal na gobyerno. Tangaling mamantener asin mas pang mapakaray ang kalidad kang edukasyon sa Banoan kan Donsol Sorsogon. Sa iba pa na barata sa lado lokal, matrayumpong nadakop kan mga otoridad ang nasaro nga pinagtutubo na tulak nin na droga sa ginibong nga baybasta operation nga kadagtalikod na pagkabanggi. Marso 8 taon 2025, mas o menos alas 9:30 nin na pagkabanggi. Pinanginutan ka na Sorsogon na City Drug Enforcement Unit, kaibanan na Sorsogon na Provincial Drug Enforcement Unit asin na Philippine Drug Enforcement Agency Regional Office 5 sa operasyon na nagresulta sa pagkakaprender ka na suspitsado.
Nakumpiskar sa nadakop na individual ang sarong nga silyado nga plastic bag na may laog din na Shabu. Siring man ang kwarta na ginamit sa transaksyon. Tulos man na dinara sa kustodiya ka na Sorsogon City Police Station ang suspitsado asin kinasuhan. Nina paglapas sa Republic Act 91 na 65 o mas lalong bistado sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Kakampi mo. Network News. Mientras tanto nagapaluwas manina payag si Police Colonel Alex Cabrera Daniel, Provincial Director ka na Sorsogon na Police Provincial Office na nag-utro ka na igot na kampanya ka na gobyerno kontra sa illegal na droga. Sigon sa opisyal dainin lugar ang illegal na droga sa probinsya ka na Sorsogon. Padagos man ang pagirumdum kan mga otoridad sa publiko na makioperar sa kampanya kontra illegal na droga. Asin tulos na isumbong ang anumang nakadudadudang aktibidad ngani na mamantener ang katrangkiluhan ka na probinsya ka na Sorsogon. Alas 6 ni na pagkagamas sa pinaiwas ka na Departamento ng Edukasyon o DepEd Bicol ang pagbabantay. Sa mga eskwela ni Nulis nagdalang kaon na heat index na pwede siya na magdarani na peligro sa salud kan mga estudyante siringman mga paratugdo. Sa sarong memorandum pinagasugo ni Regional Director Gilbert Sadsad ang school sa division offices asin mga principal o mga supervisor na mag-sumenter ni na simanal na report sa class suspensions. Alternatibo nga paagi ni na pag-aadal at pang-general na kondisyon ka na eskwelahan. Pinaging kami narman ang mga eskwela na pakarayon ang schedule kan klase. Pagayunon ang ventilasyon asin sigurohon ang bastante na supply ng inumo na tubig. Kasabay ka ni pinahiwas ang koordinasyon sa mga lokal na gobyerno asin ayon sa nga pangsalud tanganin makabilog ni na epektibong lakdang laban sa grabing init. Sigon ki Regional Director Sadsad, nasa kamot na kan mga lokal na ekotibo asin school sa Division Superintendents and Division sa pag-suspender ka na face-to-face classes sa basiman sa DepEd Order No. 22 Series of 2024. Ang kasuguan na ini ang kasimbagan man sa patanid kan pag-asa kasumpay ka na paabuto na taginit na posible na magdara ng mas matinding init sa iba-ibang parte ka nasyon. Mabelta mga tugang sa tuyan na mga pagbabareta sa Kakampi Network News. Sa sabuyan na pagbabalik, mga kaibanan niya to sa mga pagbabareta. Sa tuyang mga Kakamping Radyo. Kakampi mo. Network News. Mga belta mga tugang Kakampi Network News. Alagad uya mo na nagkapira ang pagirum. Kakampi Network News. Network News. Mga otoridad sa Banoanin sa Ngaya sa paghihikayat sa mga namanwaan na makipagtabangan asin padagos magpaabot ng sumbong urog na kung igwanin mga makaduda asin man na mga illegal na aktibidad asin hiro-hiro sa sendang mga lugar. Dagdag na bareta sa lado lokal para sa Kakampi Network News. Ako man si Loriana Maraynaga. Air Partido. Kakampi mo. Network News. Kakampi mo. Network News. Sa iba pa na bareta gikadigdi sa partido area. Ibinasura ka na Comelec Second Division ang petition na for disqualification na pinagasunad kontra kay Konsal Erwin Borra. Asa perante para vice-alcalde ka na Banoanin na Tinambaka Marinesur. Sa desisyon ka na Comelec mayo nga sufisyente nga basehan para i-disqualifikar si Borra bilang kandidato sa pagka-vice-alcalde ka na Tinambaka Marinesur sa isyu ka na citizenship. Enot na nga pinagapayag ni Konsal Borra na siya ang kwalipikadong kandidato. Bantang ang gabos na rekisitos na pinaghahagad kanlay. Arog ka na pagkakaigwan ng residency edad asin na pagiging registered voter ka na Banoanin Tinambaka Marinesur anyaon sa saya. Inako ni Borra na igosyanin na dual citizenship
Pagiging American na sina Filipino citizen. Alagad ka na pagpuli niya sa nasyon ka na Pilipinas. Pagalis na ralawig na panahon na nag-serbis sa gobyerno ka na Amerika kan taon na 2009. Siya kay bananan sayang aki sabay na nagsumpa sa Bureau of Immigration para magbalik sa pagiging na Filipino citizens. Matapos na si Bora asinan sayan aki na magurar asin na asin maisyuhan ni na Certificate of Reacquisition of Filipino Citizen o Filipino Citizenship ka na Philippine Bureau of Immigration ka na Abril taon 2009. Nagatutubod si Bora na matapos na ibasura ka na Comelec 2nd Division ana petition na for disqualification na pinagsangat sa saihan ni Clotario Barion. Matatapos naman ang mga salton mga patubod ka na sayang kalaban sa politika na siya ang diskwalipikado na magdalagan na bilang alkalde o vice-alkalde ka na Tinamba, Camarines Sur. Si Bora ang incumbent na municipal councilor ka na sinambit ng Banoan. Asin aspirante para vice-alkalde sa Lindong ka na Timuana, Kamsur. Sa iba pa na barata padagos na inimbestigaran ka na Philippine National Police sa Banoan ka na Lagunoy, Camarines Sur. Ana sarong nga insidente din pambabadil. Kakampi mo Network News. Nako na sa ina biktima digdi ana sarong misis. May girumduman na base sa inot na pinagapaluwas na report ka na Lagunoy Municipal Police Station. Gadan ana sarong Mrs. Del Carmen na Lagunoy, Camarines Sur matapos na pagbabadilon. Kanday pa nabibistong mga suspitsado. Sa report ka na pulisya sinbase man sa sendang investigasyon. Alas 6:40 din na pagkaaga ka na makaabot sa ipatura ka na PNP ang report na pinagpaabot na kana puno nga barangay ka na Barangay Del Carmen sa Lagunoy, Camarines Sur. Nagaluluwas na bandang alas 7 ni na pagkabanggi, Marso 6 sa Sitio Campo 9. Sa sinambit na lugar na pag-araman ng mentras na ang biktima nga pinagbisto sa pangaran na Cristina, ang naghanap ni na signal ni na cellphone na rin sa sendang residensya. Biglang nag-abot ang duwang dain na bibisto nga suspitsado asin na pinagbabadilan na biktima, rason kan sa iyan amay na kagadanan. Tulos man na nagdurlag ang mga suspitsado pagkatapos ka na pangyayari. Sigon man na kaya Police Executive Master Sergeant Francis Gabara, investigador ka na PNP Lagunoy. Nagapapadagos pa man ang investigasyon ka na sendang ipatura o kan Philippine National Police para maaraman ang mga nasa likod ka na sinambitan ng insidente. Nabayaan kan biktimang si Cristina ang unsing gayong aki. 16 minutos sa makalis ang alas 6 din na pagkaga. Aramo na niya tungo niyan ang tiniripo na mga bareta ka na BBS FM Naga. Dahil niya ito mga kaibanan na DWEB FM. Kaya diretso na kita sa BBS FM Naga. Mga kaibanan niya ito duman si Kakamping Junel Cuba. BBS Basta Bareta Sigurado. Salamat Abitol Kakamping Rene o yaman ang mga barata gikan digdi sa 91.9 BBS FM Naga. Maabot sa 10,000 na mga paratokdo ang kinakaipuan kan Departamento kan Edukasyon sa Intirong Kabikulan para sa school year 2025-2026. Inihuli ta sige-sige manan langkaw kan bilang kan mga estudyante. Alagad pinaglinaw ni RD Dr. Gilbert Sadsada kanda DepEd Bicol. Alagad madepende man giraraya sa DepEd National Konpira an itatawng allocation sa Bicol Region. Sagkod ngunyan, mayo pasindang barata haliman sa opisina kan National kan Departamento kan Edukasyon. Iyan sa tao kan dakulang pangangaipo kan Bicol ning kadagdagan ng mga bagong mga paratokdo kan nakalis na taon. Tinauan sa nasindanin sa 600 na mga bagong paratokdo. Alagad ninhuli ta sige-sige ang dakul kan mga eskwela kaipuan panindangunyan na taon
karon nin 10,000 pa man giraray na bagong mga paratukdo sa bilog na Rehiyon Bicol. Uya si Direktor Dr. Gilbert Sadsad kan Departamento kan Edukasyon Bicol. As to the need ng teachers sa Bicol region, we need more than 10,000 para sa continuous kasi ang increase. Kaya halimbawa kay puhanta ning 10,000 kang nakaaging saon, tinawaan lang kita ning 600. So 10,000 pa rin sa itong pangangaipo sa nag-i-increase man ang enrollment. So arog lang po kaya. Opo. Nasa almost 10,000 ang kay puhanta. Mayo pa kitang balita na kumpira ang itataw sa tuya na new items for 2025-2026. Si Direktor Dr. Gilbert Sadsad kan Departamento kan Edukasyon sa Bicol. Saro sa mga naihiling na problema kan Commission de Election COMELEC asin man kan Departamento kan Edukasyon sa Bicol, iyon mga classroom sa Kamara de Sur na gagamiton bilang mga voting presents sa maabot na national and local election sa bulan kan Mayo 2025. Lalo na itong mga classroom dyan sa lugar kan partido area na inagihan kan Bagyong Pipito na kung sa ina nagkararaot, nag-urulay naman sinda kan COMELEC na magibunin mga inventory sa lugar para maaraman kung piraan bilang kan kulang na classroom na gagamiton man bilang mga voting presents sa maabot na pirilian. Uyaan parte kan mga paayag pa ni Regional Director Dr. Gilbert Sadsad kan Departamento kan Edukasyon sa Bicol. Ito pong meeting me with the COMELEC, tarok duman sa na hiling ng possible problem. Ito pong mga classrooms sa parte ng partido na inagihan kang Typhoon Pipito na igwaning mga naraot. Ito po ang medyo sa tuyang inihiling na magkakaproblema, pero nag-urulay naman kami na mag-conduct ng inventory duman sa lugar, as in kira talaga ang kulang na classrooms if ever they ito ma-repair, if ever they ito matawaning pagpakarhay. Kaya so far mayo pa man sa kong sa-submit na report ang COMELEC dyan sa Camarines Sur, even in Catanduanes, kasi yan ang hinagat ko duman sa provincial directors kang duwang probinsya na kung saan nag-manifest sinda ng possible na kakulangan sa classrooms. Pero siguro ang nangyari sa kong assumption, kasi madali na ang election, posibleng na-resolvera naman, nakahanap na siguro ng alternatibong lugar na pwedeng gamiton as election precinct. Or sa school pa rin, pero napakarahay siguro itong classrooms. Party pa kan mga pahayag ni Regional Director Gilbert Sadsad kan DepEd sa Kabikulan. Sobra sa 30,000 na mga paratukdo sa bilog na Rehiyon Bicol ang nakatalaan na magserbi bilang technical support staff kan COMELEC sa papabuto na national and local election sa Mayo 2025. Ini ang pinagkumpirmar ni DepEd Regional Director Dr. Gilbert Sadsad. Sigun ki Sadsad, sa 34,000 na maresibi o na maserbi sa eleksyon sa Bicol, sobra sa 30,000 digdi ang mga paratukdo apwera sa ibang ahensya na nagiging katabang naman o partner kan COMELEC asin kan Departamento kan Edukasyon sa papaabuton na eleksyon. Uya pa si DepEd Superintendent Dr. Gilbert Sadsad kan Bicol. Although di paning final na list na nakakaabot sa tuya, pero ang sa tuyang estimate, more than 30,000 kasi kaipuhan ng mga 34,000 na ma-service sa election. But other agencies ay nagtatabang man, nagigina man na partner kang DepEd at in COMELEC
sa pag-serve sa election. Kaya we expect na nasa 30,000 plus na teachers and employees of the department ang ma-serve sa election. Si DepEd Superintendent Dr. Gilbert Sadsad kanda Bicol. Sa iba pa nga detalyes kan mga barata sa lado lokal, kilos protesta ginibo kanda Gabriela Bicol, dagdag sweldo pigahagad. Buyet padere sa detalye. Pinanginutan kan Gabriela Bicol, kaibahan ang tirang mga kababayan kanag-abi nga daw, ang sarong kilos protesta. Nagtalipan silang bit ng grupo, pinagnalang halipot na programa, antes na maglibot sa sentro Kanaga, bit-bit ang mga placards. Siguro kay Jen nagrampa, kan Bicolala Gabriela, sinabi kay nakabali sa enda pangapudan, iyon pagpababa sa preso kan mga panginot na barakalon, asin pagpalangkaw kan sahod kan mga obrero, siguro kay nagrampa, dahil sapat at 395 pesos minimum wage sa Bicol Region. Mientras tanto nagtangibo naman ng konsultasyon kasi nagpagdangog sa mga palukalang wage adjustment, kaibahan ang mga labor and management representative sa paghinot ng Regional Wages and Productivity Board as in Duli, Camarines Sur. Para sa BBS News, Boyet Pader. BBS, Basta Bareta, sigurado. President Marcos nagpanaunin ayuda sa mga parauma asin para sira sa pagbisita sa Bicol. Darrell Banyas sa detalye. Pinanginutan ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang trabaho at serbisyong pangkalusugan sa Bagong Pilipinas sa Camarines Sur Capitol Complex na nagtalikod na Marso 7. Inikasabay kan sa iyang kailot-inuting pagbisita sa Bicol Region ngunya na taon. Sa programang ini, nagpanao ang Department of Agriculture Bicol nasa 122 milyon pesos na kantidad nin suporta sa 76 na kooperatiba nin mga parauma asin para sila digdi sa probinsya. Kabali digdi ang farm machineries, arog ka na tractors, mga rice transplanters, siring man mga dimakinang bangka asin iba pang kagamitan para sa mga parauma asin para sila. Nagtauma nin sobrang 1,000 sako nin certified palay seeds, mga pantanom na banhi nin mais, siring man pantanom na kamuting kahoy asin mga malalain at pisog kan mga gugulayon para sa mas produktibo nga pag-ani. Saro sa mga tampok sa programa ang kadiwalang Pangulo kung sa ina sa 30 exhibitors ang nagbabakal ng baratong produktong agrikultural na nag-abot sa sobrang 581,000 pesos ang kabilugan na ganar. Ang pera digdi, nagpabakal man ang National Irrigation Administration ni nasa 700 sakos ng bagas sa kantidad na 29 pesos ang kada kilo, mantang ang SAR FC kan Banwaan ng Bula, nag-alok manin baga sa presyong 35 pesos ang kada kilo. Sa Lundong Kang Rice Program, ipigpanao ang sobrang sa 14 milyon pesos sa kantidad ng mga makinarya asin farm inputs, kabali digdi, ang mga sinako na mga banhi, siring man mga abono, asin man iba pa sa padagos sa suporta kan Administrasyon Marcos, tiglalauman, na mas dakol na programa ang ipapautog dangarig da ang mapauswag ang sektor kan agrikultura digdi sa Bicol at iba pang parte ka nasyon. Para sa Kakampi Network News, Darrell Banyas, Basta Bareta, sigurado. BBS, Basta Bareta, sigurado. Sa iba pang detalyes kan mga bareta, 86 anyos na lulo arestado sa pag-aabuso nin minor de edad duman sa Lupi. Boss O Kaisminda sa detalye. Nagkatrayumpuan na pagtago-tago kan sarong senior citizen na ipinagreklamong panghihipo sa minor de edad na mga bandang 1:45 nin pagkahapon kan sugma kan magsakyan matuhan kan PNP sa Zona 1 kan Barangay Bulawan Senior Lupi Camarines Sur. Anti-tracker kan Lupi Municipal Police Station pinag-arestaraan na suspect na biniso sa pangarang Jose Ahero I. Lisada, 86 sa anyo sa may agum, sarong parauma, residente kan na Zona 1, Barangay Bulawan Senior Lupi Camarines Sur. Anasambitan ng suspect an iguanin mandambianto de aresto sa kasong acts of lasciviousness na kung saan minor de edad ang naging biktima kaini
na nagkapalgar kan Article 3 Republic Act 7610 o Child Abuse. An nasambitan ng suspect ang pinagpaluwasanin mandambiento de arresto ni Judge Arnel Dating, acting presiding judge kan Regional Trial Court Branch 56, na nakabase dyan sa banwaan ng Lipmanan, February 14, 2025, kan pinaluwasan mandambiento de arresto sa nasambitan ng lolo na kung saan ini ang makakaluwas oras na makapag-disponer ng piyansang kantidad 180,000 pesos para sa sayang temporaryong libertad. Ang pinagbasahan man kan sa iyang diretso ang nasambitan ng lolo ng unyana sa kustodiya na kang PNP Lupi. Para sa Kakampi Network News, Oscar Esmenda, Basta Bareta, sigurado. BBS Basta Bareta, sigurado. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal, nagpaliwanag si Director Alex Templo Nuevo kanda National Meat Inspection Service o NAMI sa Bicol sa sumbong kada mga nagdadaranin bunoon na hayop sa abatwas sa laog kanaga na maati daan nasambit na nga bunuan o abatwas sa naga. Sigun kay Templo Nuevo, posible da nga naati anda buno anda kung igwanin na mga bagong bunoon na hayop pigga linaw man kanin na igwasindan ni na personahe na nag-iinspeksyon kan abatwas sa laog kan siyudad Canaga sa persona ninda Emily Saulun asin man na Kristan Javier asin igwaman sindan ninda mga deputized na mga personnel para iyuan magmonitor sa kamugtakan kanda naga abatwa para i-check ang compliance kani. Piglinaw ni Templo Nuevo na ang LGU naga iyo ang dapat mga tamad kan operasyon kan naga abatwa. Uya si Director Alex Templo Nuevo kan National Meat Inspection Service o NAMI sa Bicol. Ginag-guide po natin sila doon sa pintuan to the world of work. So sa ngayon po, at syanda ada mga impormasyon na aliman sa parte mismo kanda pahayag ni Templo Nuevo. Mientras tanto, nagkapira nga mga nag-abil kanda nasambit na nga patrabaho o jobs fair dyan sa Kapitolyo Provincial kanda Camarines Sur. Iyan inabot ni na 3,000 ada pinaga-opreser na mga trabaho sa parte mismo kanda nasambit na nga pagkakaigwanin jobs fair kan nagtalikod na simana. Ini pinagapadrinuan kan Departamento kan Libor Asinmad kan Kapitolyo Provincial kan Camarines Sur sa panginginot ninda Gobernador Luigi Villapuerte, Congressman Elry Villapuerte asinman Congressman Migs Villapuerte katabang manda anda Bicol Saro Party List. Pinagapahayag na ana nasambit na nga jobs fair igwa tulos ni na makukuha na mga aplikante sa nasambit ng programa kung sa ininig ginibo mismo sa Puerte Sports Complex dyan sa Kapitolyo Provincial kan Camarines Sur. O yan parte kan mga payag kanda Dole Regional Officer kanda Bicol. ginag-guide po natin sila doon sa pintuan to the world of work. So sa ngayon po, nag-invite po kami ng 23 establishments or employers na may mga job orders na po pwede po para sa ating mga exiting four-piece beneficiaries. So hinanda po sila ng ating mga DSWD coordinators para po sa interview na to. So may job fair po tayo. Close to 3,000 ang job orders na available. Hopefully makahanap po talaga ng trabaho na angkop po sa kanilang kasanayan ang ating mga job seekers ngayong araw na to dito po sa ating sports complex ngayon. Pero so far po, yung nasa 2,000 or close to 3,000 na job orders po kasi ang dami po nang hinahanap, mga field workers, mga administrative staff, office workers, skilled workers, non-skilled workers, madami po, iba-ibang kategorya po ng trabaho. Party kan mga pahayag kanda Regional Director kanda Dole sa Kabikulan. Yan na tabi
Tul kakamping rini an mga barata gikan digdi sa Broadcast Center kan 91.9 BBS FM Naga para sa Kakampimon Network News Channel Cuba basta barata sigurado. BBS Basta Bareta sigurado. Kakampi mo Network News. Mabalos sa Kakamping Channel Cuba, Babalos 91.9 BBS FM Naga. Sa mga habol nato na mga barata sa Kakampi Network News. Igapalos na kan International Criminal Court ang mandamiento de aresto kontra kidating Presidente Rodrigo Duterte. Sabado, Marso 8 sa lungal daw makalis na magwarak ang litrato ka na pagbiyay niya pasiring sa Hong Kong gikan sa Ninoy Aquino International Airport Marso 7. Sigon sa masarigan na pinagalian kan barata. Nagali si Duterte sa syudad kan na Davao bandang alas 9 din pagkabanggi Marso 6. Pasiring sa Manila lunad kan na Philippine Airlines sa flight number PR-2829. Asin nag-aabot sa NAIA Terminal 2 makalis ang 2 oras. Gikan sa Manila nagabiyay pasiring sa Hong Kong ang dating Presidente Amay kan aldaw nin Biyernes sa Marso 7. Kasunod ka na pag-viral ka na sambit ng litrato kan dating Presidente na i-report man. Na nagapasiring man na sa Hong Kong kan aldaw nin na Sabado nin na pagkaagan aki niyang si impeach Vice President Sara Duterte. Sa international news report na nagkompirma na sa Hong Kong si Digong. Sinabi nga ko kumustaon lang kani ang mga overseas sa Filipino workers duman. Sinabi pa ka na source na Philippine National Police ang magpapasunod kan mandamiento de aresto sa pakikipag-koordinar sa International Criminal Police Organization o Interpol. Mayo pang opisyal na payag ang ICC o ang International Criminal Court mapadapit sa mandamiento de aresto laban kidating Presidente Duterte. Si dating Presidente Duterte na atubang sa kaso nga crimes against humanity, ninulis sa pagagadan subot sa ribo-ribo nga persona kaibanan ang drug personality sa war on drugs kana sa iyang administrasyon. Enot nang na-report na kaibanan man sa iimbestigaran kan ICC si Vice President Sara Duterte matapos na itugdo ka na dating police asin na self-proclaimed Davao Death Squad member na si Arturo Las Canas. Sa pagpapasunod subot kan maiwasan na panggagadan sa mga pinagtutubudan na kriminal sa syudad kan Davao kan na panahon na alkalde pa ini kan syudad. Kakampi mo Network News. Sa iba pa na barata sa lado nasyonal luminangkawan puntos kana mayoralty aspirant. Kana syudad ni Pasig na si Sara Diskaya sa katatapos na pulso ng lipunan survey asin na 2% na lang ang kalamangan ni incumbent Mayor Vico Soto. Ginibo ang independent survey Pebrero taon 2025. Nako na sa ina ini ang pinagapartisiparan ka na 3,000 na respondents sa gikan sa sobra sa kabangakan mga barangay sa syudad ka na Pasig. Base sa survey, 46% kan mga respondents na nagsabing ibubuto ninda si Mayor Vico Soto sa maabot na eleksyon na mentas na 44% nagsabing si Diskaya ang nasindaman na susuportahan o ibubuto. Guama na 3% ni na respondents ang naghahanap pa ni na ibang kandidato na pilisan nila nga masuportaran mentras na 7% ang undecided pa. Ang pulso ng lipunan na survey nagagamit ni na targeted questions asin pinag-aapot ng direct respondents kung sisayan silang iboboto sa pirilian. Ana paglangkaw ni na suporta kay Diskaya nagpalangkaw man ni na tsansa sa sayan na paglaog sa mayoralty race sa syudad kan Pasig. Bareta sa lado lokal na voluntaryo nagbalik loob kaya nag-surrender sa gobyerno. Anda duwang miyembro ka na komunista terorista group naman sa probinsya ka na Sorsogon. Enot nag-surrender sa Panuan ka na bulan si alias sa anak ka 25 anyos
sarong miyembrong kana rebelding grupo na yaon sa Southern Command Region o kaya man SCR-3. Sabay kaning pinag-surrender sa mga otoridad ang duwang rifled propelled grenade at sinasarong IED. Pero sa saya nagabalik lubman sa gobyerno ang sarong 46 anyos na lalaki na miyembro kana rebelding grupo duman sa Prito Diaz sa Sorsogon. Sango niya na pinagpapasirarom na sinda sa Enhanced Comprehensive Local Integration na program o ICLIP kan gobyerno na may objeto na magtaunin na suportang pinansyal at sinapang kabuhayan para sa indan pagbabagong buhay asin liwat na mikisalamog sa sosyedad. Kakampi mo Network News. Dako laman na subot na lakdangan na pagsurrender na ini sa pagkawikaw kang katrangkiluan sa Bicol asin na sigon sa Personal Armada kan Pilipinas. Ini sarong patutuon na nagluluyan na daan na Persakan New People's Army sa Rion. 38 minutos sa makalisan na oras na alas 6 na pagkaaga, pinag-report ka na Departamento ka na Turismo DOT Bicol. Ang uminabot sa 4,439,883 na foreign asin domestic visitors sa Rion kan taon 2024. Sigon kay DOT Bicol Regional Director Herbie Aguasa, naabot nindaan na target na numero ninda mga turista kanakalis na taon na sinagalaom sinda na padagos pa ining madudugangan ng hunya na taon na 2025. Sigon pa kay Aguasa, ang tourist gross receipts ka na taon 2024 ang uminabot sa 3.2 bilyon na de pesos para sa domestic, asin na 103 bilyon na de pesos man para sa foreign visitors. Pinagatonan doon pa niya na importansya ka na Filipino brand of service excellence na nagsabing nakapag-train sindanin na 4,847 tourism frontliners na nagtaon ng kalidad na serbisyo sa mga turista. Ilinatag pa niya ang mga papabuto na proyekto, programa at sinaktibidad ka na INSA arog ka na tourism road infrastructure, sustaining ecotourism, marketing and product development, river tourism para mas maparambong man ang turismo sa reyon. Target ka na DOT Bicol na maabot ang 8.5 milyon na tourist arrivals. Asin nagdalaom na mapapalangkaw pa ng 15% ang mga oportunidad sa trabaho pag-abot kan taon 2028. Warenta minutos sa makalisan na oras na alas 6 na pagkaaga. Kakampi mo Network. Habol na barata sa lado lokal o lado nasyonal ikinaugman ni Senador Christopher Bongo ang pagsasalay ka na Republic Act No. 12124 na nagpapapusog sa expanded tertiary education equivalency and accreditation program. Asin nagtataunin pagkataon sa mga profesional na makakuanin academic degree base man sa sindang kakayahan. Pinagtaunan doon ni Senador Go saro sa may kagpadrino kanlay ang importansya kani sa pagtabang sa mga Pilipino nga dahil nakapagtapos ng formal na edukasyon sa kolehiyo, ninulis sa kakapusan sa pinansyal agad may alabang eksperyensya sa industriya. Sa irarom ka na sinambit ng lay ang mga profesional na dahil mababa sa 5 taon na eksperyensya sa sendang industriya, ana pereser na taonan in academic degree kasunod ka na stricto na assessment sa sendang karaman asin kakayahan. Pinagatanan doon ni Senador Go na makikinabang digdian mga skilled worker. Kaibanan ang OFW sa sinan mga nag-asenso na sa sendan mga karera sa ibong kang kawaran informal na diploma sa kolehiyo. Bilang pagbisto sa serbisyo ka na duwang piloto ka na Philippine Air Force na nagadan sa sarong misyon sa Bukidnon.
Tinawan na ni na Distinguished Aviation Cross ang pinakalangkaw na parangal o kaya man honra para man sa mga aviator sa Armed Forces of the Philippines o AFP. Ang mga bangkay ni da Major Joda Salangoy asin na First Lieutenant April Jan Dadulya. Ang ibinalik sa Villamor Air Base sa siyudad Canapa sa ilunad ka na sa rong Sidas 130 na eroplano. Pinagsabat sindakan na o pinagsabat sindanin na honra gikan sa Persa Armada kan na Pilipinas. Asin mga opisyal kang gobyerno kan na aldawnin Sabado, Marso 8. Representado ni Special Assistant to the President Antonio Lagdameo Jr. si Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa seremonya. Nagapaabot man ni na pakikidumamay. Ang sekretaryo asin nag-opreser ni Nintabang gikan sa gobyerno para sa mga pamilya na nabayaan ka na nagadaan ng mga piloto. Kakampi mo Network News. Sa sarong payag sinabi ni Lagdameo ang kikidumamay ka na enterong gobyerno sa pagkawara ka na duwang heroin na nagabuhis ni na sa indan na buhay sa pagserbi para sa mga namamanuan nga Pilipino. Sigon kaya Philippine Air Force 403rd Infantry Brigade Commander Colonel Antonio Duluan Jr. ang duwang nga piloto ang nakatalaan ko na magtaon ni na air support sa mga ground troops kontra sa mga rebelding New People's Army na nasa kabukidan kan Bukidnon. Marso 4 antes na mangyari ang insidente. Nakaigwaman ni na vigil sa Villamor Air Base sa Sinabasa Air Base sa Pampanga tanganin magtaon ng respeto ang mga kaibanan na sa Philippine Air Force asin mga opisyal sa mga nagparalikod na sa kinaban ng mga piloto kan Air Force. Magigirumduman na kayan ang bangkay ni da Major Salangoy asin na Lieutenant Dadulya Marso 5 sa laog ka na sa indang FA-50 plane na buminagsak sa katawan ka na Kalatungan Mountain Range duman sa probinsya ka na Bukidnon. Mientras na nagasasagibon ni na sarong routine operation na banggikan Marso 4 na waraning komunikasyon ang FA-50 fighter jet. Napasiringon na kuto na sa Mactan Airbase sa Cebu. Sa sarong kaibanan kaning eroplano antes ini mawara gikan man sa radar. Nagatender man sa seremonyaan man iba-iban mga opisyal ka na militar asin na gobyerno. Kaibanan si Sekretaryo Gilbert Chodoro kan Defensa Nacional. Asin na pamayo ka na Persa Armada kan na Pilipinas na si General Romeo Browner. Sa satuyang na bareta sa luwas ka na satuyang nasyon. Ipinailing sa publiko ka na North Korea sa inot na pagkakataon ang ginigibo nindang nuclear-powered submarine. Personal na binisita ni North Korea na President Kim Jong-un ang lugar na kung saan na ginigibo na sinabit na submarino. Ang nasambit na submarine ang sarong may kukonsidera na huma sa US asin na South Korea. Kakampi mo Network News. Sinasabi nga sarong 7,000 na tonelada nga klase ng submarino ang ginigibo na may kakayahan na magdadala ng sagkod sa 10 missiles. Ang nasambit na nuclear powered submarine ang saro sa mga panginot na pangiturugan ni Kim na maut niya nga magibo sa nasyon na punpakan taon na 2021. Ngunyan na sa satuyan na bareta sa kinabanin karawat gikan duman sa San Francisco sa NBA. O miniskor si Stephen Curry ni na 32 puntos para makaibanan sa 25,000 na point club sa 115-110 na kapangganahan. Kana Golden State Warriors kintraman sa Piston na. Kuminalikta si Curry ng 4 na 3-pointers sa sinkay puwan pa ang 7 na 3 para maging enot na parakawas sa NBA history na nagasalpak din na 4,000 na 3 points. Ininaog ni Draymond Green ang sarong goed na 3-pointers sa oring 30 segundo bago nakuha ang loose ball na nagresulta man
sa sayan na free throw para sa ikapat na sunod na ratsada kan Warriors. Nagarestro man si Jimmy Butler ni na 26 sa puntos siyam na rebound sa sina 5 assist para sa sayan na pansyam na kapangganahan sa huring 10 kawat. Kuminamada man si Kayda Cunningham ng 31 na puntos kay balan na sa nung layup sa huring 50 segundo na nagtao man sa piston ni na 35-29 o kaya man 109 na abante. Mga tugang sinuna pong naantabayanan ang katripunan kan sa tuyan mga barata. Sa Kakampi Network News, ngunyang pong aldaw nin Lunes sa petsa 10 kan bulan na Marso taon 2025. Sa pangaran kan sa tuyang mga kaiban ng mga Radyo Patrol reporters. Siringman mga kakamping radyo. Sa lado teknikal na kaibanan niya to si Gerald Villar. Sa pangaran ni kakamping June Bernas ang nagdara sa indukan na mga bareta. Ang sinupunin ko Rene Orellosa, mabalo sa kansedong pagantabay, maray na aga. Network News.